dahil malapit na magsimula ang ating final game of week number 4. Once again, it's Blacklist International versus Smart Omega in this best of 3 series. Part 2 na ito ng Part 1 sweep ng Blacklist. Tingnan natin kung makakaganti nga ba ang barangay. Les, sa lahat ng mga nakita natin dito, ano ba ang makikita natin sa early game? Sa totoo lang, ang pinaka na-excite ako muna yung pagbabalik dito ni Eto Max. Diba, nung time na naglaro sila, katapat nila ang Blacklist. Nung unang pagkatagpo, si Ribo ang naglaro. Yes. So, anong flavor ang dala ngayon ni Eto Max? Lalong-lalo na, malakas ang early game power dito ng Omega. Tsaka tingnan mo, isa ring signature pickup mula dito kay Chakno. Isa sa kanyang mga high mastery heroes na Grok. Ito yung tipo na dati tinitignan talaga ng mga players. So yung mga bata, kung paano maglagay ng mga wall, kung paano mag-reset ng buff. Isang maestro sa Grok dito si Chakno. Pero tignan muna natin ang ating emblem builds. May napapansin ka bang kakaiba, Andy? 4 na agility emblems, sa talents rather, tapos 3 wilderness blessing for the side of Smart Omega. Inherently, meaning lang nito, gusto nilang pabilisan yung kanilang rotation, whereas for the side of Blacklist International, gusto lang naman nilang pigilan yung rotation na yun, which is why they have 2 tank emblems coming into the Akai, as well as Renejade's True, na sobrang playbook lang naman. Parang nakalibrot talaga. Tama ba? Naka-wilderness din si Yes. Kelra as the Claude. So parang gusto niya talaga dito Mabilis mas mabilis dun sa river. Oo, kumbaga parang pan-double lane talaga. Pero si Chakno ay masasaktan ng bahagya. Wala pa naman first blood na magaganap dito. Pero balik tayo doon. Wilderness sa gold lane. Ito yung mga gustong mag-double lane talaga ng maaga. At yun nga rin ang ating nakikitang strategy para sa mga Claude players ngayon after the nerfs. Right now, tahimik ang ating laro pero mukhang magbabago ang lahat ng yan dahil lalabas na ang unang pagong ng larong ito. Oo, gusto ko din i-bring up na yung pagkaka-pick up ng isang wilderness blessing ay sobrang makaka-help when both of these teams are getting objectives. Kasi alam naman natin Riverside yon. So be it the Turtle or the Lord, sobrang magiging help yung a little additional boost ng movement speed. Half HP para dito sa Turtle. Eto Max, umikot na. Nauna, umikot doon na si Eto Max para secure nila yung Turtle. Andor yung naipit lang din naman dito. Mabubuhay ba? No, sir. Kumamatay lang din naman siya. Pero Ryota, with the bravest fighter, makakasecure din naman ng isang kill. Ang nangyari lang doon ay palitan kung palitan pero hindi pa matatapos. Atoy Ryota will go down. Hindi na kailangan lumapit ni Haji. Omega secures the Turtle. Blacklist naman nakakuha ng 2 kill. Pero nakapera si Kelra sa baba. Parang ang daming exchanges. Sinong nakalamang doon? In terms of exchanges, I would say na Blacklist International still has the upper hand. Kasi despite having the first Turtle on the side of Smart Omega, nakakuha sila ng 2 pick-off. And dahil si Edward yung nakakuha ng 2 pick-off na yun, meaning magkakaroon na siya ng mas more space as well as more items compared to his opponent, which is Atoy R. Ito ang Blacklist ngayon. Ayun! Grabe ka naman doon, Insan! Napakabilis! Ang tindi naman nung ginawa niya doon, flicker, wild charge, tapos onting pasok lang ni Eto Max. Close na si Kel. Ganun kabilis ang burst damage na nanggagaling dito sa kamay ng Omega. Nakakagulat. Hindi natin na-expect yun mula kay Chakno na usually ngayon napapansin natin mas safe maglaro. Nandyan pa rin pala ang laso ng Omega. Pero ngayon, tahimik na ulit ang paligid sa Land of Dawn. Kelra. Uy, grabe talaga yung instinct niya dito. Kapag nakakaramdam siya, matik, nag-out na dito si Kelra. Ryota ngayon, bravest fighter na gamit na. And still, a very silent game. 2-2 ang ating kill score. At si Kelra ata talaga gustong-gusto nila. Pwedeng umikot dito, Sensui. Yung threat lang kasi na nandito talaga ang mga miyembro ng Blacklist. Pero bumalik siya dun kasi alam niyang magbaback away naman na ang mga miyembro ng Blacklist. Pero si Keller rin talaga, masabi natin sobrang ingat niya sa lane. Pero ang Blacklist, tinatry talaga siyang patayin. Eto Max, muling ninakaw ang heavy spin ni Sensui bago lumabas ng Turtle. Isa sa mga effective na pwede niyang gawin bilang Valentina. Oo, isang level gap din ang makikita natin for Andoryu against Sensui. So definitely mas malakas yung damage output niya with the Retribution. So kailangan ni Renejade ma-crowd control yung kanyang kalaban as well as Edward. Kailangan maganda yung patong-patong ng skills. Maagang pagtalon doon mula kay Ryota at nandito Sensui agad. Ang gusto nilang bigyan, gusto nilang patayin pero si Eto Max umikot-ikot na naman. Yung instinct ni Sensui ang mananaig sa Retribution at mukhang itutuloy lang nila to kasi mukhang sila yung lamang when it comes to the team fight.
Haji makakasecure na naman ng isang kill. A total win for Blacklist International. 2 kills and a turtle. Definitely, and I just wanted to commend Sensui in that specific matchup na zone out siya ng mga member ng side ng Smart Omega. But ang ganda ng timing niya with this Retribution kahit 1 level gap siya, which means mas malakas yung damage output ng Retribution coming from Andoryu. Hindi siya nagpatinag. Nakakatakot yun ha. Parang nirespeto pa rin niya yung spell vamp na nanggagaling dito at yung Body of Smith nga na nagpapakunat sa isang Terizla. No Yeah, solo Gina kills doon the XP lane. Pero ayun na nga, ang dami na rin nanakaw ng Astral Recall. And entertaining makita kasi medyo mahirap din pansinin yan Actually, sa totoo lang, isa din sa magandang ginagawa dito ng Blacklist. Inaantay talaga nilang mag-ikot-ikot na itong si Eto Max. And for Omega, hindi din kasi ganoon kataas yung burst capability nila sa early game. Kaya nilang tumagal, kaya nilang medyo kumunat or mag-sustain dito. Pero for Blacklist kasi parang kaya nilang pumatay agad-agad. Pero hinihintay pa rin nila yan. Tamang opportunity. Blacklist International lamang ngayon ng isang libot lagpas. Pero Ryota, bravest fighter palayo pero may stun din magaganapin sa 2v2. Nandito na si Andoryu, sinagasaan, binate out lang pala ng onte. Hinayaan lang makalalim at nandito pala kasi yung tropa niya. Ang ganda pala yun, no? Oo, ang ganda talaga ng isang backsha kasi hindi mo sure kung kailan pupunta yung isang backsha sa kalaban mo. And because mabilis ang rotation coming from a backsha, nabigyan nila doon si Edward na may 2-1-2 standing na right now. Napigilan nila yung pagsasnowball ng isang Terizla. Napakaganda nun para sa Omega. Blacklist International lumiit ang kanilang gold lead dito to 800 at saktong-sakto pa bago lumabas ang pagong. Looking at the battle spells, mukhang lahat naman ng mga flicker ay available para sa sunod na turtle fight at magiging malaking bagay yun para sa final turtle of the game. Lalong-lalo na parang gusto na rin sumama dito ni Oheb. Pero Si Sensui! sisilip lang naman yata ng bahagya. Napagamit pa nga siya doon ng kanyang ultimate. May ginawapit lang naman dito si Eto Max pero nasipa ni Rene J. Pero yung turtle mapupunta pa rin naman kay Andoryu. Pero Blacklist, mukhang gusto pa nila kumanap ng kills kasi 5 miyembro pa rin naman ang buhay. Pero for Omega, nanakawan pa sila ng turtle. Ryota para sa turtle at mukhang papasok pa nga si Kelra dito. Mananakit lamang ng konti pero mag-BMI din naman palayo. Blacklist ngayon ay lamang pa rin ng 1,000. Kamusta naman yung items natin dito, Auntie? Kung makikita natin yung items natin, nakikita na natin na meron ng Haskell's as well as Berserker's Fury itong si Oheb with this Irithel. Definitely makaramdaman na natin yung kanyang damage output. However, mapapansin din naman natin na kumuha na ng Radiant Armor itong si Sensui, which means ayaw na niyang ma-poke out ng isang Valentina. And ito yung sinasabi natin kanina, mataas yung damage per second. Eto na naman yung wild charge! Si Oheb Ryota! target! Ryota with the flicker! Bravest fighter, makakasiguro sila ng 1 kill. Make it 2 para sa kanya. Mapapaback away ngayon ng mga miyembro ng Blacklist. Pero si Eto Max, mukhang gusto pa. Naghahanap pa ng 1 kill. Pwede kasi siyang sumipa pero pumaling ng onte. At si Sensui kasi yun, nilayo lang pala para makuha nila yung orange. Chakno at Ryota ginulat ang mundo pero mukhang papasukin pa rin naman ni Andoryu dito. Mid lane turret ang gusto ng Omega. Sensui ngayon, dedepensa. Babagsak pa rin pero Bravest Fighter papasok kasi ngayon masastan na rin si Sensui. Babagsak na rin siya. That's Grabe. 1 kill. Go to the hands of Omega. At ngayon, Lord na ata ang sunod na objective natin. Ang ganda ng ginagawa ng side ng Smart Omega. Ang ganda lagi ng pwesto coming from Chakno. Tapos hindi siya nag-hesitate na ultihan yung kanyang mga kalaban. Kaya naman napaproc agad yung Purify. Tapos nagbaback up agad yung mga kanyang kakampi. Kaya nakikita natin kanina, nag-flicker plus Bravest Fighter combo dun si Ryota. Right now, hindi pa natin makikita si Oheb na may Wind of Nature, which is why mas madali siyang i-pick off. At sa ngayon, makikita talaga natin na Omega na ang may hawak ng kalamangan. Kanina lamang Blacklist International may 1K gold lead. Pero dahil sa napakagandang play mula kay Chakno, ay nakahanap sila ng kanilang unang 1K gold lead as the Lord spawns. Kuwerti, sino nga bang makakanamang dito sa Lord fight natin upcoming? Actually, pwede lang din naman lumaban yung Blacklist pero lamang dito ang Omega because of the kills na nakuha nila kanina and yung mga panggulat na setup na ginagawa ni Chakno. 2 beses niya ginawa yun, 2 beses na tayo napasigaw. Ilang beses pa kaya tayo mapapasigaw ngayon kasi nag-conceal na naman sila dito at mukhang si Atoy R, likod na naman yung magiging target niya. Naipit pa nga doon si Sensui. Pero si Atoy R, ang target niya lang pala doon sa likod, si Oheb and Yung si Haji. Walang damage dealer ngayon ng mga miyembro ng Lord! Blacklist. Pero yung Lord ay makukuha pa rin naman ni Sensui. Retry lang naman kasi ang kailangan. Iniipit na siya lahat-lahat, pero si Sensui pa rin ang nakakuha.
Grabe, si Sensui kanina, 2 beses na natin nakikita to, no? Yung mga panahon na akala natin malulugi na si Sensui in terms of the retry battle, he always delivers. Kulang kasi yung damage output pa ng side ng Smart Omega. Kasi kung papansinin natin, galing sa bot side si Kelra. Kung naging kumpleto sila doon, maybe things would have changed for their side. At ngayon, may sinipa na Chakno! naman. Ang bilis, mababurst down. Yung inaakala natin Ayun ba ito na! na magiging makulat, malambot lang pala siya, pero si Kelra pumasok na doon. Nakakakulang lang din naman. Edward with a penalty zone. Mukhang magiging delikado yung buhay doon ni Kelra, pero makakatakas pa rin naman siya. Kinugulat tayo ng dalawang koponan. Hindi talaga magpapakabog ang isa sa isa. Kung may gagawing na panggugulat, kailangan sila din. At ngayon, Blacklist International magpupush dito sa may bandang ibaba. Andorio ngayon ang dedepensa at matutunaw na ang pinakaunang Lord ng larong ito. Mid lane ng punta mo kung may konting poke out na magaganap doon. Dinedepensahan lang ni Eto Max. Ang kaso lang doon, nandun yung original. May conceal play din na gagawin dito ang Blacklist. Hindi sila magiging successful sa pag-takedown ng turret. Pero yung threat kasi na meron mula sa kanila, mukhang nalipat sa kanila yung lead. May Wind of Nature na dito si Kelra. Gaano kalaking bagay ito para sa Omega? Ito yung nakita natin kanina, no, na nag-dash in si Kelra with his Blazing Duet. Hindi siya agad napatay ni Kiel1 just because he has that Wind of Nature. However, on the flip side, meron na din namang Malefic Roar itong si Oheb in his Irithel. So sa susunod na magbabalagbagan tayo, tapos pa-build na siya ng kanyang Wind of Nature, definitely makikita na natin na bumabakat yung damage output coming from that crossbow. An even ball game, 11 minutes in, talagang depende na kung sino ang may mas magandang late game insurance. It's Oheb versus Kelra, a tale as old as time. Malapit na rin lumabas, 1 minuto from now, ang pinakaunang Luminous Lord na alam nating kayang magbago ng mga laro. Sobra. Lalong-lalo na ang makikita natin dito wala pa rin naman talagang lamang sa laban. Dikit na dikit yung gold lead na 140. Nagpapalitan ng side kasi hindi natin alam kung sino yung lamang dito at nakadepende pa rin talaga sa mga initiations na gagawin dito ng mga roamers. Wind of Nature na rin para kay Oheb. Ito na yung oras kung saan pwede na niyang tangkiin yung Blazing Duet. Pero si Sensui ngayon, makikita si Chakno, 3v1. Apat. Vivo burst down yata dito si Sensui. Uy! Na doon yung wild charge. Napilitan gumamit doon ng heavy spin. Makakatakas pa rin naman pero tumatrabaho lang si Oheb. Pagalingan daw sila ni Kelra. Di magpupush siya doon sa taas. Good trade mula dito sa parehas na kupunan. Na-burn nila ang HP dito ni Sensui pero nakaisa naman ang Blacklist sa may bandang itaas. Ngayon naman ay magse-set up na ang Omega para sa Lord. Conceal play. Kelra looking for an angle pero Renny J ngayon pwede tayong gulatin. Hinahabol talaga nila si Sensui. Nakita na nila yung retribution na meron to kanina. And look at Edward. Grabe din yung zoning na ginagawa niya dito kontra sa Omega. Pero for Omega naman, lalayo naman muna. Hihintayin natin kung sino nga ba makakalamang sa pwesto dito pero mukhang matagal-tagal ang ating door dance. Maliban na lamang kung ganyan ang mangyayari. Umalon na si Edward dun sa likod pero si Atoy R ang target na naman niya si Aji dito pero sipa lang naman siya at mabu-burst down ang dalawang XP laner. Ang matutumba ngayon at mawawala sa ekwasyon. Eto Max with a flicker out. Sensui nandito na yung kanyang pag-ikot lang. Double kill para kay Oheb. Pero yung retry, yung Lord nakuha ng Omega. Dalawang nawala para sa side ng Omega pero sulit naman. Yes. Kahit naipit si Andorio, na-retry pa rin niya. In a way, may equalize na nila dito yung lead na meron yung Blacklist International. Ito lang, yung isa sa mga unang times na nakita natin na medyo pumalya yung retribution coming from Sensui. However, kailangan na din respetuhin ng side ng Smart Omega yung damage output coming from Oheb's crossbow. Kung nakikita natin ang sakit na ng mga dinidil niyang damage. Tapos, every time na naglalatag itong si Haji ng kanyang carpet, mas lalong kumakapal yung hitbox. At dahil nga doon sa kanyang mga pinagagawa with a heavy crossbow ay within top 10 na siya sa kills sa buong liga. And that is an achievement para kay Oheb. Ang achievement na sunod naman ay kaya ba nilang manalo sa laban na to. Chakno naghahanap ng set pero mukhang hindi ito matutuloy. Blacklist International makakadepensa pero may Lord pang inaabangan sa may bandang ibaba. Pwede itong samahan ng Omega. Inaantay lang kasi nila na mag-react dito ang Blacklist. Pero one thing is for sure, si Ryota ang target niya lang. It's either Haji or Oheb. Yes. Okay na yun sa kanila kahit mamatay siya eh. Ngayon si Oheb tutunawin lang ang Lord pero si Andorio
baka tumalon. Pero si Sensui mukhang naiwan. Nandiyan pa rin ang Torre sa may bandang ibaba. Pero finally ay makukuha na ito ng Omega at makakaisa pa sa may bandang itaas. A successful siege para sa Omega. At ngayon naman ay lamang na sila ulit ng 1,000. Ito yung sinasabi natin, no, na yung pangalawang Lord of the Match, sobrang laki ng nagiging impact. Just because of that, nagkaroon na ng control yung side ng Smart Omega in terms of the turrets. Kung papansinin natin, medyo nakakalamang na sila ng isa lang namang turrets. And because of that, medyo mas mapapadali yung pagkakasecure nila para sa third Lord of the Match. Ngayon naman, Omega, as you said, yung pag-control nila ay isa sa mga pwede nating apangan sa match na to. Pero nandito pa rin tayo sa even ball game. Kanina pa natin tinitignan yung gold lead at mukhang hindi talaga o walang nakakalamang. Wala talaga. Kaya nga ito yung masasabi nating El Clasicong rivalry ng dalawang koponan na to kasi makikita natin ngayon parang nag-reset ang Omega eh. Kung makaka 2-0 kayo sa amin nung week 1, ngayon eh parang nakikita natin yung pagpalag din talaga nila. At Sensui laging siya din eh. Yung nag-check bush dahil na meron naman siyang heavy spin dito, kayang-kaya niyang makatakas. At medyo delikado din yun para sa Blacklist kasi kung mamatayan sila ng jungler ay malaking bagay para sa Omega. And isang Omega sa mga teams na hindi talaga nagbabakasakali. Pag nakita nila tapos gusto talaga nila all in ang kanilang call. Pero sa ngayon, kompleto na naman ang mga battle spells at mukhang may team fight na naman na niluluto ang parehas na kupunan. 12 seconds before the third Lord of the Match comes. So definitely, kung sino yung makakakuha ng ikatlong Lord na ito ay sobrang makakatulong para sa kanilang pag-control dito sa mapa. However, mukhang Blacklist International ang unang pupwesto dito sa Lord na to. Eh parang hindi. Parehas lang. Same lang. Magkakatitigan lang si Sensui at Andoryu. Nagkakamustahan. Parang dati lang ang nagkakatinginan dyan at si Ryzen at si Wise. At ngayon naman, nag-aabangan lamang ang mga backline natin. Talagang junglers ang nagpapakita. Matik yan. Pati nga XP laners eh. Sila yung magkakalapit dito. At yung mga pwesto ng roamers kasama yung mga gold laners, medyo wala talaga. Diba parehas nasa likod. Si Chakno at si Kelra nandun sa may bandang itaas na mukhang ito na. Nag-aantay na sila with conceal play. Ganun din naman yung gagawin ng Blacklist International. Sensui dito may ipit kaso nga lang may penalty zone pala doon. Magagaling kay Edward. Makakatakas lang din naman sila dito. Wala pa ring mamamatay sa dami ng resources na binuhos ng dalawang koponan. Pero mukhang hindi pa tapos yung magiging laban. Gusto pa nilang ilaban yung Lord. Ryota papasok na naman. Sensui dito na paipit-ipit. Megas mo na yan! Pero si Atoy R, mabubuhay, mamamatay lang din naman dito. Yung Lord pa rin talaga yung laban. At si Filipino Sniper pa nga makakakuha ng Lord para sa Blacklist. Sobrang dami na nangyari doon, Insan! Grabe! Sobrang on time. Yung Astral Meteor, Astral Recall nitong si Haji as well as yung basic attack coming from OHEB. Kaya kahit may retribution yung side ng Smart Omega, sila yung nakasecure ng Lord. And because of that, sila na ulit yung may kuha ng Lord. Pati nga yung purple buff, nakuha na rin ni Haji. Ganoon katindi ngayon ng Blacklist. At fumiflex na nga ng muscles ang horse lineup. Sa ngayon ay may hawak silang 700 gold lead. Pwede pa itong lumaki kung makahanap sila ng mga tore. In best case scenario, inhibitor turrets ang kanilang gustong makuha sa pag-push. Pero naghahanda ang Omega sa pagbangga kay OHEB. At parang ganun lang, tumatakas na naman siya. Babanggain lang din naman siya dito ni Andoryu. May sipa naman gagaling kay Rene J. Pero sabi ni Ryota, tara isugot na natin to. Flicker and stun. Rene J, hindi na siya makakapag-wow ngayon. May mortality na hindi naman, pero makakatakas ba? No sir. Bibigyan at papatayin sila ng Omega. Dito talaga natin makikita ang lason ng Omega, yung binibigla ka kapag sila ang tumedepensa. At dito din natin nakikita nagka-come into play na walang hesitation coming from the side of Smart Omega. After that wild charge coming from Chakno, pinasok nila si OHEB. Kaya naman kahit may Purify yun, hindi na siya nakakaroon ng enough opportunity to heal the damage despite having has close. Kasi kung papansinin natin, si Andoryu naka-blade armor na. So ibig sabihin nito, bumabalik yung damage output coming from Irithel and yun yung nakakapagpabawa sa kanya. At kung kailan akala natin na may kalamangan na ang Blacklist, binawi lang ng Omega ng biglahan.
At kung titignan natin ang ating mga items, parang halos nga lahat sila ay Black item na. kompleto na ang mga items. Kaya talagang kung sino na lang ang manalo sa mga sunod na teamfights. And in fact, ang ating next Lord ay Evolved Lord na. Isa sa mga pinaka-importanting objectives na kailangan mong ma-secure. Lalong-lalo na for the two teams na hindi nga natin masabi sino yung may lead, sino yung may control ng laban. Kasi oo, merong 1.4k gold lead dito ang Omega. But then again, nagmamatter kasi talaga yung initiation na ginagawa ng dalawang roamers. Pero for Blacklist, mas nakikita natin yung counter play sa kanila. So kailangan nilang i-watch out yung mga panggugulat na ginagawa dito ni Chaknu. Ang hirap din kasing i-expect. Kumbaga parang bumabalik yung parang vintage Chaknu na hindi mo talaga alam kung saan manggagaling, kailan lalabas. Pero pag nandun na, sadyang ang hirap ng mag-recover. Blacklist International ngayon naghahanap ng paraan para i-push pa ang kanilang lead kanina pero nabawi na kasi ng Omega. Si Chaknu. Oo nga, no, yung pwesto dito ni Chaknu, maganda na naman, giving a vision para kay Kelra. At nagkakasalipan talaga dito yung dalawa nating junglers, lalong-lalo na. Kailangan nila ng vision, knowing na mag-i-spawn na yung Lord. Ngayon, nandito na nga ang Conceal, Lord. conceal. This is the Evolved Lord pero mukhang magro-rotate pa ang Omega papuntang mid lane. Hindi alam ng Omega kung nasaan ang mga ibang miyembro ng Blacklist at kailangan nilang mag-ingat. Si Edward ata ang una Ito, nila. Max! Napa-heavy spin na lang siya doon kasi sinipa siya ni Renny J. sakit na ni Pero si Kelra. Edward din, magiging delikado yung buhay niya. May immortality na magpapop. Hindi nila itutuloy yun kasi alam din nila masyadong makunat si Edward. Kapag binuhos nila yun, baka may counter na naman na gawin ng Blacklist. Mukhang matagal na sayawan na naman ang ating makikita dito. Bravest fighter mula kay Ryota pero grabe na yung damage na nagagaling dito kay Sakit Oheb. naman May yung healing sakit na nangyayari pero si Sensui! Immortality Pop! Nandun din! Yung wild charge si Oheb dito. Napagamit na nga siya ng Wind of Nature. Umikot-ikot na naman Sensui. Andoryu, kailangan niyang tumayo. Kailangan niyang tumakbo. sipa! Kasi may pagsipa. Kung hindi naging effective kanina, eto na yun. Take 2 at ngayon successful na siya. Go na sila. Astral Echo, Ryota, kailangan na mag-back. Iko-contest pa kaya ito ng Omega o ibibigay na nila ang Evolved Lord? Parang laban 4v5 scenario. Ryota dashes in. Chaknu naghahanap ng set. Antoryo ngayon, nasa harapan na nila. Ang Lord ay kalahati pa ang HP. Reset, sayaw. Reset, sayaw. Nag-aantay ang Blacklist ng tamang oportunidad. Penalty zone na magagaling dito kay Edward. Renny J is down. Ryota, nandun lang sa may bandang likod. Sinuzone out yung mga damage dealers dito. Delikado ang buhay ni Oheb. Wala siyang Wind of Nature ngayon pero meron naman siyang lifesteal na makakatagal dito sa teamfight. Kaso nga lang, tatlong miyembro na lang sila. Tinamaan pa doon ni Edward si Atoyar. Might be a crucial kill, pero magbabalik buhay na rin naman si Eto Max. Mukhang reset talaga muna ang Lord. Wala bang makakakuha ang lapit ng laban na to? Kailangan i-prolong ng side ng Blacklist International itong next Lord natin dahil kung papansinin natin 34 seconds pa bago mabuhay itong si Sensui si Oheb. Mukhang susubukan siyang uli ni Chaknu. Nandun yung wild charge. Nagkamali ng flicker. Kung siya yung atakihin ngayon ng Blacklist. Hinahabol. Penalty zone! With the flicker na magagaling kay Edward. Hala! At mukhang mamamatay lang din naman dito ang Legend Zero. Sabi nila, si Oheb ang magiging kapalit mula kay Etomax na makakasecure ng double. At prinus ko na ni Andoryu. Evolved Lord secured para sa barangay. Ngayon, may 5k gold lead na at immortality pa para kay Ryota. Ito yung sinasabi natin kung bakit sobrang crucial ng pagkaka-pick up ng Blade Armor na yon. Kasi nga naman, yung Blade Armor, hindi lang nun binabalik yung damage, binabawasan din nun yung lifesteal na meron ka. Kaya kung babalikan natin ang ating replay, no, makikita natin ang ganda ng pagkakahuli coming from Edward with that penalty zone. However, meron din kasing Purify si Kelra. Tapos, medyo na-sustain niya yung damage output. Kaya nung tinauhan ni Andoryu si Oheb, siya yung namatay. Tapos buhay pa din si Andoryu. May free pang Lord. Ang hirap talagang mabuhay sa harapan ng isang Baksha, especially if you're na Iritel na talagang umaasa sa pag-atake. Pero may chance ngayon ang barangay na ubusin ang mga inhibitor turret with this Lord push. At pepwesto na nga si Ryota. Pinatiran na rin ni Chaknu. That's one inhibitor down. May dalawang wave pa. Isa sa taas at isa sa baba. Pero mauuna ang nandito sa may bandang ibaba. Kaya kayang depensa nito ng Blacklist International. Mukhang kaya naman din talaga nila having the clear wave potential. May sipa na magagaling kay Renny J. Ang kaso nga lang, may pag-ikot, heavy spin.
forcing Renny J to use the flicker para lang makatakas at kailangan nilang depensahan yung Lord. Kailangan nilang tunawin yan kasi pwedeng mag-set up na naman si Chakno dito. Nandyan na nga yung wild charge kasama yung pader at mukhang delikado ang buhay ni Edward. May pag-set up lang naman siya dito pero hindi magiging enough yun kasi si Atoy Arda naman ang mag-iisan. Delikado ang buhay ni Oheb doon pero may panlipit na gagawin Sensui para makapag-free hit si Oheb at mukhang madedepensahan pa rin naman sila or madedepensahan pa rin naman to ng Blacklist International. Naubos man ang kanilang mga inhibitor turret, at least hindi nasira ang base. Exactly, and this is not at the end for the side of Blacklist International. Nakikita na natin kung paano pinoprotektahan ni Sensui itong si Oheb. Di na ba sinasabi niyang wag ang prinsipe ko? Kasi nung sinubukang patayin ni Etomax itong si Oheb, inipit siya ni Sensui. And in that manner, nag-regenerate yung buhay ni Oheb with that Has Close. Si Etomax pa yung nabigyan nila. Grabe talaga ang El Clasico matchup na to. May 6K man na kalamangan ng Omega. Sa buy and sell na lamang ito makikita. Si Renny J kumaway-kaway kay Kelra. If you know, you know. Season 7. Matagal na nga ang mga oras pero nag-mature na lahat ang ating mga players dito. Kaya naman napakadisiplinado ng ating late game kung saan kalkulado ang kanilang mga galaw. Isa din sa mapapansin natin talaga dito yung gold lane matchup ng dalawang koponan. Kelra having no deaths at all. Nakikita natin na nagiging maingat siya kasi alam niya na magiging crucial talaga yung damage output na ipoprovide niya para sa kakampi niya. Meanwhile, for Oheb, yes, meron siyang 3 deaths dito pero yung ambag kasi niya, yung damage na binibigay niya dito. And sa totoo lang, nakakayamot yung Hasbro para sa isang Iritel. Bumabalik lang ng bumabalik yung buhay. Tapos kung papansinin din natin, rock potion yung binili nitong si Oheb, hindi power potion. Ibig sabihin nito, KL1 is going after the sustainability. Kasi nga naman, kapag medyo mas sustainable yung isang Iritel, mas makakapag-dish out siya ng enough damage output, mas tatagal siya sa teamfight, and yun yung gusto nila. Kala ko ibig sabihin nun, since rock potion, rock and roll na para kay Oheb Yun din naman yun. Talagang gusto niyang lumaban at ayaw niyang masaktan. Alam mo naman, pag rock, mas matigas. Tama, tama. Half HP for this Lord in 26 minutes in. Magkakatinginan sa mata si Sensui at Andoryu habang nagtatago ang lahat. Eto Max, conceal play mula kay Nakalikod Chakno. na naman sila. Renny J ang kanilang nahanap at si Oheb makaka-free hit hata. Kalahati ang buhay dito ni Renny J. Penalty Edward, zone! set up na naman. Uy, ang Forcing sakit! the heavy spin. Mapapang-flicker out ngayon si Eto Max. Naghahabol ang mga miyembro ng Blacklist. Napagamit pa nga doon ng wild charge si Chakno para lang makalayo. Hindi sila naging successful doon sa conceal play na ginawa nila, kaya naman ang Blacklist ang hawak ngayon sa Lord. Reset na naman pero mukhang Astral Echo ay mababato. Nasipa dito si Andoryu, mabuburst kaya siya. Ang Andoryu! delikado yung buhay niya dito. Pero si Atoy R, nandun sila sa likod kasama niya si Kelra. Napagamit lang din naman ng penalty zone si Edward para pigilan ng Omega. Wala pa rin mangyayari. Sobrang dami na clash na yan, Insan! Megus mo na yung base! Eto na yun. Mamamatay! Hingang malalim dahil tuloy ang laban para sa Omega dito sa Lord. Pero may apat na dumedepensa. Uy, si Edward wala dito at masastan pa si Sensui. Binaburst down ng Omega ngayon yung Lord. Si Oheb hindi na makakalapit Si pa. Oheb! Siya yung naging target ngayon ni Ryota. At pwede mag-transition ngayon Lord. para sa Lord. Ang dalawang umunan, Sensui, mukhang ilalaban niya pa rin naman to. Retry battle talaga ang makikita natin. Sino makakasipir dyan? Sensui! With the retry, makakatakas pa siya dito. Mukhang hindi na. Ang call na lang ng Omega ay patayin. Pero makakapag-ikot-ikot. Megus na talaga! Megus mo na yan kasi si Renny J kailangan pa tumakas. Pinadiran na pero umiikot na ang bola para kay Andoryu. Kung Fu Master versus Kung Fu Panda. Pero hindi yan si Akai, si Baksha yan. At pinabato niya ng gulong dito si Renny J pero baka Renny J to. Buhay pa din! Wow! Makakaiwas dito na nga yung Lord. Dedepensahan lang to ng Omega pero si Renny J hindi na siya umuwi. Nandun lang siya. Inaantay niyang maghabol talaga ang mga miyembro ng Buhay pa Omega. din! Buhay pa siya doon. Grabe! From Peaches to Georgia, talagang nabuhay si Renny J doon sa may bandang ibaba. At ngayon naman, Blacklist, ito na ang kanilang tsansa na kunin ang larong ito. Evolve Lord sa mid lane. Isang magandang teamfight na lang. Pero kailangan nilang mag-ingat sa depensang marino ng Omega. Nandito na rin yung vision na manggagaling kay Haji. Mukhang kaya rin namang depensahan to. Sakit na ni Pero Haji. masyado nang mahapde. Si
yung mga astral recall na ibinabato dito ni Haji. Pero depensa at disiplina ang pairali ng dalawang koponan. Grabing depensa talaga mula sa Omega. 29 minutes in, wala pa rin bumabagsak ng inhibitor Hindi. turret. Ang daming nangyari doon, pero ang isa sa mga pinaka-monumental things na nangyari doon ay na-steal nitong side ng Blacklist International yung Lord against Smart Omega. Because of that, nagkaroon ulit sila ng in-a-way control in the map. And makikita natin rin right now, kasi yung mga almost 3K gold lead ng side ng Smart Omega, 180 na lang ngayon. 30 minutos na ang ating El Clasico at Game 1 pa lang ito. Bot lane ang magiging push ng Blacklist International pero dedepensa na naman muli ang Omega. Chakto, penalty zone. Edward, nakahanap ng isa pero si Andorio lamang ang nakita. That's one inhibitor turret down. Nasaraduhan doon Sensui pero okay lang yun para sa kanya. Ang target naman nila ngayon ay ibang lanes. Pagpopukosan nila na try kunin dito yung base turret, may concealed pa nga ang gagawin si Renny Jake. Sa harapan pa yun ha, nagtago sa harapan. Stun, knock up lang din naman dito para makuha lang nila yung base turret doon sa itaas. Another reset ang ating makikita. Dalawang inhibitor turret ang nakuha ng Blacklist International. 35 seconds bago lumabas ang sunod na Lord. Pang-anim na nating Lord ito, Auntie. Anim na Lord! Ang init ng nangyayari. Pero I just wanted to point out, no, kung papansin niyo si Eto Max, yung ginagaya niya lagi ng IMU is yung ultimate ng isang Akai. And alam naman natin na yung ultimate ng isang Akai ay may cleanse or purify mechanics. Ibig sabihin, kapag ika-crowd control siya ng either ni Edward, ni Sensui, or ni Renny J, makaka-out siya, which is why very crucial yung pagkakapick up na yun. Kaya pala okay lang sa kanyang pumeso sa harapan. Okay lang sa kanyang masipa ni Renny J. Basta may ikot siya na nanggagaling sa Akai. Actually, ngayon ko lang nalaman yun. Maraming salamat, Auntie. Kaya analyst ka at nandito ako sa may bandang kabila. Lord Ganun ba ngayon. Ganun yun. Ganon yun. Ganun yun eh. Blacklist, sila ang ihila ng Lord na to. 31 minutes in. Expect natin na magiging matagal ang Lord Dance na to dahil mag-aantayan ng mga waves ang dalawang koponan. Mid lane lang ang lamang ng Omega dito. Pero malaking kalamangan yon dahil sa access point na meron ang Omega. Sa mga nangyari dito, based on the previous Lord Dance, kailangan nilang patayin talaga si Sensui. Kapag nandyan Sensui, kahit na wala nga siyang heavy spin, basta may retry kasi, di ba, yung instinct ni Sensui, Sakit ni doon Oheb. na siya kilala. At pwede rin nating respetuhin ang damage ni Oheb dito kahit ikaw si Chakto. Lilikod sila! Antonio, lilikod! Nandyan yung wild charge! Pero may penalty zone lang din naman nagagamit doon si Edward para mapigilan ang barangay sa pag-push at sa paghabol. Na-push na yung mirror. Reset na naman para sa dalawang koponan. Pero yung base turret dito ng Omega, bagsak na rin yung gitna. Pinakilig lang tayo at wala nang inhibitor turret. Dalawang base na lamang at 5 manlalaro. Sa bawat koponan ang ating makikita kung sino man makakuha ng teamfight na to, ng Lord na to, ang may magiging panalo. Delikado yung buhay doon ni Ryota. Yung Lord! Napilitan silang gumamit ng heavy spin. Yung Lord mapupunta sa barangay. May curfew na rin kasi sasaraduhan sila dito ng gate. Mukhang nagiging delikado yung buhay nila ngayon pero hahabulin naman sila ng mga agents. Merong winter transfer play pero hindi yun magiging enough. That's gonna be a 1 kill for a Lord. Pero nasa Omega ang Panginoon ng Land of Dawn. 70 seconds na wala si Andorio para sa Omega. Magagamit nga ba ng Omega ang Lord na kanilang nakuha? Considering that 5 seconds na lang bago ang susunod na Lord, definitely i-expect natin na si Chakno ay susubukang i-delay itong next Lord na to just so that medyo makakaabot si Andoryu. And because -1 nga yung side ng Smart Omega, medyo kaya pa tong i-defend ng side ng Blacklist International as long as ma-manage nila properly yung kanilang minion waves. Ang ramdam ko dito, ang aking feelings lang naman ay baka matalo natin ang 38-minute record kung baka depensa ang Blacklist. Pero mukhang dinidiri nga ng Omega. Pero naku, Chakno, mali ata yung sisilipin mo! Ay, kaya naman din daw kasi niyang tumakas. May wild charge palayo pero nandito Inipit, yung inipit. pagpapaikot ni Sensui. Ibu-burst down nila doon si Ryota. Pero ginabitan din ng pagpapalayo. Layo muna. Mahirap to para sa Blacklist. Still, buhay pa rin ang Lord pero tutunawin na ito ni Oheb, ni Retri na rin ni Sensui. A successful Lord defense mula sa Blacklist International at buhay na muli si Andorio. Game 1 of Blacklist versus Omega. 34 minutes in, malapit na tayong umabot ng 100k per team. Damage dealt,
Haji at Oheb ang ating leaders. And exactly, ito yung nakikita natin, no? Kasi as we've mentioned kanina, every time ikakas nitong si Haji yung kanyang ultimate, which is the Astral Echo, madaling nakakapag-free hit si Oheb kasi nga naman kumakapal yung kanyang hitbox. And because of that, wala din naman talagang inherent na makakaabot kay Haji aside kay Kelra. However, hindi naman din kasi gugustuhin ni Kelra na sayangin niya lahat ng kanyang kits just to reach Haji. Because of that, ine-ensure ni Kelra na binabawasan niya yung mga damage dealers and yung mga humaharap sa side ng Blacklist International. And so far, nagpe-pay off naman yun kahit papano. At grabe nga ang positioning dito ni Kelra, no? Still 0 deaths Yes. in this game. 34 minutes na, 0 deaths pa rin. Parang kung ako pinag-gold lane mo, 34 minutes, 2 digits na ang aking deaths. Buti na lang. Buti hindi ko yung gold lane. Buti na lang hindi ako pro player. Triple-double. Yun yung mangyayari. Di ba, meron kang maraming kills pero marami rin yung deaths mo. Pero for Blacklist, naitatie out pa rin nila eh. Itong laban na to. At nakikita natin na kahit nga napunta sa Omega yung Lord, dahil doon sa isang pick-off na nakuha nila, may bawi at madidikit pa rin talaga nila yung laban. 15 seconds bago lumabas ang ating 7th ba to? 8, basta kayo na magbilang. Baka nga umabot pa tayo ng 9 lords dyan kung gusto nyo. Pero ngayon, 35 Omega. minutes na pala. Oo, men, ang tagal na natin dito. Game Oo 1 pa lang to. natatawag mo na nga akong men eh. So, Oy, pero sulit ang ticket, sulit ang panonood, at sulit ang mga snacks na pinagbibili nyo. Pero ngayon, Blacklist, kailangan tumakbo. Nastan si Rene J, pero dun sa may bandang likod, si Oheb! Si Oheb yung target nila, pero yung penalty zone ni Edward ang makakapigil sa Omega. Naipit doon si Chakno, may mortality lang din naman siya. Wala siya ngayong magagawa, kundi mamatay na lang dito sa laban. At a Blacklist International, sobrang ganda ng counterplay na ginawa nila doon. Naku, yung magbibigay pa ng vision para sa Omega ang nawala. Ngayon na maglo-lord na ang Blacklist. Ganda ng ginawa doon ng side ng Blacklist International because that way, not only -1 na yung side ng Smart Omega, alam nila na yung in terms of setting up, si Atoy R na lang yung may capability nun. In fact, wala na silang inherent crowd control kasi wala nang stun coming from the side of OMG aside from Atoy R. Pero pinul ng Omega ang ibang miyembro ng Blacklist dahil nag-split push si Yung Kelra. top. Laban na naman ng retry dito sa may bandang gitna pero meron ding split push. Saan ka titingin? Tumalon doon si Ryota. Sabi niya, is-own out na lang natin ito. Nag-figure in pa nga siya doon. At mukhang may pagpapaikot-ikot na namang makikita. Si Oheb ang naging target dito ng 3 miyembro. At yung Lord ay mapupunta pa nga sa side ng barangay. Si Haji ang susunod nila dito. Mukhang sasagasaan na lang din naman. At may immortality siya dito pero mukhang hindi na siya magtatagal. Lord secured at 2 miyembro ng Blacklist ang kanilang makukuha. At kung akala nyo lugi na ang barangay dahil nawala si Chakno, nakahanap ng magandang play, cross-map pressure play mula kay Kelra. Sobrang crucial nun because of that, napilitan si Edward na mag-back sa base and kulang na sila ng crowd control mechanic yung side ng Blacklist International. Medyo napalalim. Nakita natin kung paano nag-zero in yung side ng Smart Omega against Oheb. And because of that, wala nang damage dealer yung Blacklist International. 3v5 scenario, makakadepensa pa kaya ang Blacklist? Nandiyan naman yung sipa, pero ito na naman, yung heavy spin na kinopya. Pinapalayo niya doon si Rene J at mukhang mamamatay. Mawawala ng immortality na rin naman. At ngayon may Lord, may pang-depensa lang din naman na gagawin dito si Edward. Gustong patayin ng Omega ang mga agents, pero sabi nila, Tower Lock para sa Game 1. El Clasico.